Double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Marumi ba ang iyong dugo? Huwag magpabaya, kaibigan. Mag-Santon Plus Gold na. Santon Plus Gold. Dahil ito'y subok na makatutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Santon Plus Gold ay merong ampalaya, mangosteen, malunggay, spirulina at garlic. Kaya mag-Santon Plus Gold na. Mabibili sa mga butika. ACS Kwarta Extravaganza. Iyan na ang tsansa ninyong makadaog sa daghang papremyo. Sa ACS Kwarta Extravaganza. Over 3 million in prizes ang ibang hatag nationwide. Tax-free! Kada simana, sugod Setyembre, doon ay kayong makadaog sa cash. Ug gift packs, gikan sa ACS Manufacturing Corporation. Ug sa RMN ug IFM stations nationwide. Aron maka-appeal, isulat lang sa usa ka limpyo nga papel ang inyong pangalan, address, contact number ug pirmahan. Inubanan sa proof of purchase, gikan sa Bride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic and Papaya Soap, Charm Fabric Conditioner, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing Liquid and Base, ug Unique Toothpaste. Isukit kini sa usa ka puting envelope. Isuwat sa gawas ang promo title ACS Kwarta Extravaganza. Ang pangalan sa produktong gigamit, ang promo week ug RMN o IFM station nga inyong salbutan. Mas daghang entries ang ipadala, mas dako ang higayon nga makataog. Deadline for submission of weekly entries is every Friday, 5 p.m. of the promo week. ACS Kwarta Extravaganza 2023. Hatod sa RMN ug IFM stations nationwide. Kwarta Extravaganza. See posters and print ads for details. For more information, visit facebook.com/ACS Kwarta Extravaganza and rmn.ph. Promo period is from September 16 to December 16, 2023. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0753, series of 2023. Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman. Ang kamay na masinop, ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay tiyak na mapaparam. Magandang payo'y tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sa hari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng tila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya.
Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo. Gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos. Sa Metro Manila, DZXM. Radyo, trabaho. DZXM. Ang tunay na gabay sa hanap buhay. Unang radyo, unang balita.